ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema. Nagkataon lang na malamang may umabuso. Nako. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. Pangalawa, Oo. pinsan ng presidente. Nako. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinet. Politalag. Akala mo talagang mayroong bitaw itong si Janet Garin eh, no? Mamaya mo mga kababayan, mapapanood ng sambayanan kung paano linampaso nitong si Edgar Arice, itong si Janet Garin, nakilala namang aso nitong si Martin Romualdez. Nasaan na yung Janet Garin na todo tanggol kay Martin Romualdez? Todo tanggol kay Marcos Jr. Pambihira nga yung mga panahon na to kinukundi na mo ng nangyayaring korupsyon dyan sa House of Representatives. Anak ng Petrang Garapata, madam mo lang ganyanan. Mga kaibigan mo, yung mga napaparatangan. Speaker Martin Romualdez, naalala kita. Noong tinatrabaho yung 2025 budget dyan sa House of Representatives, nakita ng buong sambayanan kung paano nyo ika nga ipagtanggol yung budget na yan. Ngayon, Olo Pasader, kayo kinukundinan nyo na ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Yang naman ho ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Mamaya ho mga kababayan, sinoplak ho nitong si Edgar Arice, itong si Janet Garin dito sa video na to. At papasadaan ho natin ng mabilisan itong Angel of Death issue na to. Katangisip lang naman ho yan mga kababayan. Lumabas yung Angel of Death na yan doon sa mga tanim witness nitong si Risa Hontiveros nung tinatalakay. Ang mga paninira kay Pastor Kibuloy diyan sa Senado nung nakalipas na taon. Dito ho natin makikita mga kababayan na kung sakaling meron man ho kayong maririnig na paninira sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga nasa hanay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na yung mga nag-aakusa talagang hindi pwedeng habulin kasi nasa ibang bansa. Malalakas ang loob kasi hindi naman sila mahahabol. Di ba? Tayo dito, hindi ho tayo basta-basta nag-aakusa ng walang dahilan. Hindi kagaya ng ibang individual sa social media, yung tipong mema ba tong paninira, mema ba tong kapik nyo saan sa sambayanan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pasadaan muna natin na mabilisan itong si Lacson. Ito kasi si Lacson, parang anak na to, aso ka na, okay na, huwag ka lang na marami sinasabi. Ang sabi ko kasi niya, lininaw ni Senator Lacson na hindi sila close ni PBBM. Matapos niya itong ipagtanggol, anak ng Petrang Garapata, paano na lang pag-close pa kayo? Sa lagay na yan, mga kababayan, hindi pa ho sila close nitong si Ping Lacson at itong si Marcos Jr. Kaya medyo kinakabahan ho tayo pagka-close na yan, dalawa na yan. Sa lagay na yan, hindi pa sila close ha. Tinanggap mo yung imbitasyon sa alyansa ng mga magnanakaw, mambubudol, mga drug addict. Anak na Brad, nakialyansa ka dito sa mga individual na to na di umano mga kawatan, di umano mga drug addict, base dito kay Amy Marcos, di ba? Yung bumuo sa alyansa. Ngayon sasabihin mo hindi ka close. Anak ng Petrang Garapata, ang hirap mo palang hindi ka close. Sana na lang lahat hindi mo ka close para lahat pinagtatanggol mo. O ito na mga kababayan, itong issue ng Angel of Death. Ano ba naman itong issue na to? Hindi pa matapos ito. Mga kababayan, ang pinanggalingan ho nito, linatago ito noong panahon na todo paninira o sunod-sunod yung mga tanim witness diyan sa Senado. Na kung saan, kamakailan lang ho, yung alias Rene bumaliktad at sinabi na binayaran daw ho siya di umano nitong si Senator Risa Hontiveros. Ang mga salita na yan nanggaling doon sa hearing na kung saan umamin yung mga witness na binayaran daw sila di umano nitong si Madam Chairman. Ngayon, ginagamit ho itong mga salita na to na kesyo mag-ingat daw pero wala akong nangyari. Talagang kitang-kita ang kapik nyo sana ng ibang mga tao ngayon sa social media. Di ko na ipapakita yung tsura, mahirap na. Di ba, anak ng Petrang Garapata? Mahirap na. Sayang rin naman, di ba? Pakinggan nyo na lang ho yung mga katagang lalabas sa bunganga nitong mama na to. At kayo na ho mag-comment kung kilala nyo, mag-comment kayo sa baba. Anong masasabi nyo? Nakita ko tong video na to bago yung malakihang rallying sinagawa ng ating mga kababayang INC. Tapos tinignan natin kung talagang magmamaterialize itong mga kabalbalan na to. Ito ang patunay na hindi lahat ng nagsasabi o yung mga nasa ibang bansa pagka lumabas sa kanilang bunganga pwedeng pagkatiwalaan. Okay? Tayo ho dito mga kababayan, kung tayo tatanungin, ha? Mga KOGC member ha. Ito prangka na to. Hindi na wala nang ika nga, wala nang sugar coating yan. Mga disiplinado. Una sa lahat, ang nakita ko diyan sa mga kahit kanino niyo pagtanong, nakita ho natin Una sa lahat disiplinado. Mapagpakumbaba. Mapagpatawad at hindi gahaman sa pera. Yan yung apat na wala na ho tayo doon sa kanilang yung ano man yung kanilang pinaniniwalaan. Wala na natin pag-usapan yun. Yung karakter na lang ng mga mga miyembro ng kongregasyon na yan. Ipagtanong nyo ho mga kababayan, hindi na para ako kasi ako taga-suporta ako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi naman ho natin dito sa PH Update kung sino man ang sumuporta kay Tatay Digong, talagang susuportahan ho natin ang mga yan. Si Pastor Kibuloy ho mga kababayan, kung sakripisyo lang ang pinag-uusapan, kahit sa atin dito taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala akong makakatumbas diyan sa sinakripisyo nitong si Pastor Apollo Kibuloy sa pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya suportado ho natin yan si Pastor Kibuloy. Pakinggan ho natin ang sasabihin nitong mama na to.
nandito na naman ako. Good morning, Dian. At good evening dito. Ito, Teka lang, baka lumalabas yung pagmumukha niya, mahirap na. K1 information na naman ito, okay? Para sa darating na rally, kaya mag-iingat. Yung mga Nako, kababayan nako, natin, nako, mga Osyusero at Osyuser, wag na kayong pumunta. Wag kayong ni mapadaan sa rally, mag-iingat kayo. Anyway, alam na ito ng PNP, alertado na rin sila rito. Yung mga ganitong klaseng litanya ho mga kababayan, ano ho sila, nasa payroll ho sila ng Malacanang. Kahit malubog na ang buong Pilipinas, maganda matay na yung mga Pilipino dahil sa pagiging incompetent ng pamahalaan na to. Wala naman ho silang ibang makikita. Kasi nga naman, pumapaldo ho sila dito sa administrasyon na to. Sagutin lang ho natin na mabilisan. Okay. On top dun sa 100 na mga taga Davao City na pupunta sa nandiyan na pala sa Maynila ngayon yung sinabi ko noon ng mga tao ni Sunny Buenaventura, tao nila Bongo, merong 60. Okay? Anak ng Petron Garapata, parang wala naman lumitaw na ganun. Nakita niyo ho rally, napaka-peaceful. Pagkatapos nagsalita nitong si Mangga, natapos na usapan. Ika nga, yung gustong ipahatid sa sambayan ng Pilipino kung gaano kalala ang sitwasyon natin ngayon, ika nga nailatag na. Wala naman hong nangyaring masama. Anong mga tauhan ni Sunny Buenaventura? Ang gagaling ho kasi mag-name drop ng mga individual na yan. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, puro laway lang sila. Uwi kayo dito sa Pilipinas, kung talagang ika nga, mahal nyo tong bansa na to, dito kayo magsalita. Dito nyo kondinahin, dito nyo punahin yung mga individual na binabanatan nyo. Tayo, nasa Pilipinas tayo, kaya hindi ho tayo basta-basta magsasalita ng etong si ganito, ganyan yan, etong si ganyan, ganito yan. Hindi ho pwede ganun. Madadampot ka dito, sa cybercrime ka dito. Hindi sa cyber libel ka dito. Pero kayo ho, dahil nasa ibang bansa kayo, ang lakas ng loob nyo na bumira ng ganyan. May kilala rin akong ganyan eh. Diba? Huwag ganun. Kung talagang mahal nyo tong bansa na to, sa bagay, hindi na, ano na nga pala kayo dyan, ika nga. Dyan na kayo nakabase. Kaya kahit anong kabalbalang maglabasa sa mga bunganga nyo, hindi kayo accountable kasi paano kayo hahabulin? Nasa ibang bansa kayo, magwawaran sila laban sa inyo, iimbitahan kayo o isusumpi na kayo. Hindi pwede, nasa ibang bansa kayo. Kaya malakas ang loob nyo. Pero yung mga vlogger na nasa Pilipinas, doon yung makikita ang disiplina. Hindi basta-basta ika nga kung ano-ano pinag-aakusa. Kaya unang yung tingnan mga kababayan, kahit sino pa yan, pagka medyo dispalingado na sinasabi, pag nasa ibang bansa yan, medyo ika nga paka-intindihin yung maayos yung mga sinasabi nila. Baka ginugood time lang ho kayo ng mga yan. Ito, malupit ito ha, pakinggan yung mabuti. Pakinggan. 60 na tausog Nako. na tao ni Torion, okay? Nako, matindi yan, Itong ha? 60 taong ito yung tinatawag dati na mga angel of death Nako. ng KOJC. Ibang klase, no? Kung si Tatay Digong meron DDS, si Pastor Kibuloy may Angel of Death, palakpakan. Yung dalawang grupo na yan, katang isip lamang ho ng mga individual na galit dyan sa dalawang tao na yan, mga kababayan. Itong si Risa Ontiveros, doon ho unang lumabas yung katagana yan ng Angel of Death. Anak ng tawa kung ayaw ho kasi nating yung sa ating lumabas na napakabuti na mga kung meron ho kayong kakilala, makikita nyo ho kung gaano sila kadisiplinado, kapag pagmahal, hindi ho abusado at lalong-lalo na hindi mga mukhang pera. Hindi na para sa atin. Kung meron ho kayong kakilala na meron silang kakilalang membro ng KOJC, di ba? Tanungin niyo ho sila kung anong klaseng karakter ang meron yung mga individual na yan nakasali sa kongregasyon. Hindi na ho dito na para paniwalaan natin kung yung kanilang mga religious belief, hindi ho yun doon. Yung kanila lang pagkatao. Di ba? At hindi ho sila magiging ganyan kung hindi nagpakita ng magandang halimbawa ang kanilang leader. Hindi lalaki ng ganyan ang kanilang kongregasyon kung ika nga merong kabalbalang ginagawa ang pamunuan. Yan ang ating sigurado diyan. Napag-alaman po natin na ang Angel of Death pala ng KOJC ay hindi mga miyembro ng KOJC kundi ito yung mga outsider pero pinagagwardya at binabayaran sa loob sila binabayaran at nasa payroll ng KOJC. Okay? Anak ng tawa, kung binabayaran pala may Angel of Death, nakita niyo mga kababayan kung sino ang umapi, kung sino ang sumalbahe dito kay Pastor Kibuloy. Sa mga miyembro, nakita niyo ho yung KOJC siege. Kung anong klaseng kabastusan, kawalang yaan ang ginawa ng administrasyon na to. Bakit hindi gumagalaw yung Angel of Death? Anak ng tawa, ni isa doon sa mga umapi, doon sa mga sumalbahe ng mga miyembro ng KOJC. Wala akong nangyari. Ano to, sa rally lang lumalabas yung Angel of Death, gano'n? Pero nung inaapi yung mga miyembro ni Pastor Kibuloy, pinaghuhukay nila yung Jose Maria Calix, o walang ginawa yung Angel of Death, gano'n? Okay, sila po ay mga tao ni Atty. Torion. Nako, Atty. Torion, di mo pa kakasuhan to. Anak ng tawa, may problema tong mama na to. Inaakusahan kanya na tauhan mo daw yung mga angel. Nako, Itong Angel of Death na dating nababanggit, dating nababanggit saan? Sa hearing ni Senator Risa Ontiveros. Sinong nagbanggit? Si alias Rene, isa na yan. Anong sabi ni alias Rene? Binayaran daw siya di umano ni Senator Risa. Ayusin ho natin yung ating mga facts dito sa usapin na to dahil balita ko itong mama na to, dami daw kagalit nito sa social media. Na kahit hindi daw DDS kagalit nitong mama na to. Ayoko na sumali doon sa mga kagalit niya kasi mga kasama natin dito, baka kagalitan din siya. Wala naman siyang ginawa sa mga kasama natin. Kung kagalitan niyo si Marcos Jr., okay lang yun kasi meron siyang ginawang masama sa inyo. Ito medyo dispalinghado na o baka meron pang makapanood. Kaya i-correct na ho natin kung ano man ang mga sinasabi niyang kamalian. Huwag mo ikasama, brother, ha? Huwag mo ikasama. Hindi kita binabanatan, hindi ko ipinakita ang iyong mukha para hindi mo naman masabi na binabuya ko ni PH Update sa channel niya, di ba? So sila po ngayon ay nandyan na sa Maynila, 60 katao ito, 60 mga tausog. O ngayon, sila ay Dinamay mo pa talaga mga tausog. Ha?
Mga IPs yan sa ano, mga IPs yan sa Davao Region, mga Tausug. Ngayon, ewan ko na lang ha, feeling ko wala ka nang balak umuwi ng Pilipinas, yan ka na lang siguro talaga kasi balita ko, dami daw galit sa inyo na hindi lang mga DDS sa Pilipinas. At yung mga yun, hindi mga angel of death. Yun napuno na sa mga kabalbalan nyo sa social media. O hindi ko naman ini-encourage ang ating mga kababayan na ika nga magalit sa kung kanino pa man, kaya wala tayong gusto ipakita mo. Pero kung politiko yan, anak na to ka, sinasalansan na natin yan. Pero hindi naman siya politiko, pribadong individual na gusto lang natin ika nga rebat yung mga kabalbalang pinagsasabi niya. Oh. Halubilo. Okay. Sila ay reinforcement nitong mga ISIS nga, no? Oo, huwag ganoon, Brad. Teroristang grupo yan, ha? Mga Tausug na reinforcement ng ISIS group. Anak ng Petrang Garabata, yung mga aligasyon mo, Brad, hindi lang below the belt, ha? Ika nga, ano na yan, iba na yan. Sobrang paninira na yan. Ngayon, kung wala kang may papakitang dokumento o conversation, paper trail, o kung ano pa man, na konektado yung mga sinasabi mong angel of death na yan, dyan sa IC, malaki problema mo, Brad. Wag ganon. Hindi yung para meron lang makinig, makapagpahatid ng takot sa ating mga kababayan para hindi dumalo sa kung ano mang pagtitipon na isasagawa bukas o sa mga susunod na panahon. Wag ho tayong ganyan. Yaang mga nagpupunta sa mga rally na yan, kahit anong sabihin mo pang ISIS, magpupunta yan. Yung mga gumagawa niyan, Brad, yung mga baklita. Mawalang galang doon sa mga matatapang na baklita, ha. Karamihan ng mga baklita na ika nga mga baklang kanal, ganyan ang gawa Medyo diskumpiyado na ako sa iyo, Brad, ha. Reinforcement sila na ang layunin nila ay gumawa rin ng gulo. Nako. Ngayon, ito ay gagawin nila sa pagdating ng pagmamarcha. Halubilo po sila sa tatlo. Halubilo sila sa KOJC, halubilo sila sa anong pangalan nito? JIL at sa INC. Pero ito mag-iingat rin yung mga nasa akbayan sapagkat may natanggap rin tayong info. Wow, galing mo, ha. Bago mapunta sa mga kinauukulan, napupunta muna sa iyo, ha. Baka malaki-laki intelligence fan mo, Brad. Anak ng Petrang Garabata, ayaw mo bang trabahuhin yung mga nagnakaw sa kabayan na sambayanan? Ayaw mo bang ikayatin yung intelligence na trabahuhin, magbigay ng impormasyon, pakinabang ng impormasyon para ika nga mapinpoint natin kung sino yung mga nagnanakaw sa kaban ng ating bayan? Aba, matindi tong si Sir, ha. Gusto rin nilang infiltrate ang ang akbayan, okay? Sapagkat malaki ang galit nila dito kay Congressman Chel Diokno. Sino So ang galit? gusto nila, makagawa ng gulo na ibintang din ay sa akbayan. Kung ano ang mga strategy nila, hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya sa akbayan, mag-iingat kayo, tingnan ninyo at kilalanin ninyo ang hanay ninyo. Na kapag kayo ay nagko-conduct na ng rally, ay siguraduhin ninyo na ang mga kasama ninyo ay pawang talagang mga legit na member ng akbayan. Okay? Sapagkat sila ay halubilo at gusto rin, ang layunin nila ay mag-create ng gulo na upang sa ganon, mag-fuel, gumawa ng tensyon para sa ganon ang pagbintangan, maging magulo at ang pagbintangan ng mga kaguluhan yan ay pakana ng administrasyon. Kaya mag-iingat kayo. Oh, yun na, nakuha ko na yung punto niya. Ika nga, kahit na purong ano pa lang, yung kabalbalan ng mga sinasabi niya, ito para, kasi dito sa mga panahon na to, kinakabahan na yung Malacanang, talagang todo pakalat ng mga kabalbalang balita yung mga tauhan ng administrasyon. Malaki naman kasi pondo ng mga yan, di ba? Mantakin niyo mga kababayan, yung isang PCO secretary, napaalis dahil sa di umanong nawalang 50 million dyan sa opisina ng PCO. 50 million. Kanino pinambabayad yung 50 million? Doon daw ho sa mga vlogger na nakikisimpat siya sa mga kabuktutan, kabalbalan, pagnanakaw na ginagawa, pagkukonsinte sa kamaliang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Anyway, ano lang naman ho yan, ika nga yung mga kababayan nating mulat na sa mga kalokohan ng administrasyon na to, itong mga ganitong klaseng tirada nitong mga nagpapakalat ng mga kabalbalan na to, hindi na ho sila naniniwala sa mga kalokohan na yan. Rekta na ho tayo. Palakpakan ho natin to si Sir, ha? Palakpakan ho natin, mabigat-bigat yung mga aligasyon mo. Sana pagka nakita na kayo nitong si Atty. Torion, ganyan pa rin yung angas mo, okay? Ganyan pa rin ang angas mo. Huwag ka magalala. Abogado yan si Atty. Torion. Lahat ng sinasabi mo, taliwas yan sa kanyang pinag-aralan. Hindi mag-aabogado yan kung naniniwala siya doon sa kaparaanan o doon sa mga angel of death na mga sinasabi mo. Kung ikaw tatrabahuin ka niyan, sigurado magkikita kayo sa korte niyan. Rule of law, due process. Huwag ka mag-alala kung sino ka mang mama ka, may kalalagyan ka kay Atty. Torion. Walang angel of death. Ano mo lang yan? Puro mga kachismisan mo lang yan. Walang ganun. Kung tayo kung si Tatay Digong pagdating sa kaperahan, pinagkakatiwalaan niya mga INC, mga kababayan, kahit sinong makausap natin. Pagdating sa kaperahan, yang mga KOJC, naku, isa din ho yan sa mapagkakatiwalaan. Kaya hindi ho tayo nagtataka kung bakit naging matalik na magkaibigan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi magkapareha sila ng prinsipyo. Galit sa droga, galit sa insurgency, galit sa mga makakaliwang grupo, at talagang para ho sila sa sambayanan. Palakpakan ho natin yung mga individual na kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Kibuloy. At alam ko, isa ka sa mga yon na galit at suportado yung mga pinaglalaban nitong si Pastor Kibuloy at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta ho tayo dito kay pambihira. Dito tayo kay Edgar Arici at dito kay ang pangalan to? Janet Garin. Yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Nako. Can you expound on the specifics of this crucial allegation? Well, Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni spokesperson Claire Castro. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig.
yung mga susunod pang sasabihin sapagkat Baka nagchichicks ka naman, Congressman Edgar Arice, kaya ayaw ko nang pakinggan ng asawa mo pag nagsasalita ka. bukod sa acerbic, nililigaw po at instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong, ay binabalik lang po sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko, Mr. Speaker, can we categorically ask the Honorable Arice what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Yung sa listahan ni Congressman Saldico, wala namang problema doon. Kung nagbago ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the Bicameral Conference Committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Mr. And he can Speaker, change his mind anytime. may you reiterate? Pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the... Yes, for example, as I've said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget po ginagawa natin ang Executive Department January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency, ang serbisyo, na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong masama sabihin- dyan. At for example nga, binibigyan ko lang kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung Pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan. Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi po ba Malalaman natin ang katotohanan. Hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, nang dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang naging proponent doon sa mga alleged insertions. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is orient me, my distinguished colleague, Honorable Arice, paano po ba ang nagiging sistema ng budget process? Kasi sa pagkakaintindi ko, ang budget poll starts during the month of March, where all cabinets present, defend their budget. It reaches the cabinet sometime in April. And after that, it goes through the series of vetting, after which it is transmitted to the House, both houses, Congress and Senate, for deliberation after the State of the Nation address. Pagkatapos po doon ay nagiging GAB, nagiging GAA, pero doon po merong prosesong first reading, second reading, third reading, Bicameral Conference Committee meetings, at nagkakaroon na nga ng final na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng Presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses after deliberation. Tanong, Mr. Speaker, nagbago po ba ang prosesong ito? At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Mr. Speaker, nagbago po dahil napaka-super majority ang ating Kongreso. Alin po At ang napakamalakas specific... po. Nung nakaraan po, wala po ako, nandun po kayo. Nung nakaraang 19 Congress, naroon po, Mr. Speaker, si Congresswoman Garin. Ako po, wala nung 19 Congress. Pero alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman Yan. na si Saldico. Congressman Saldico. Palagay ko po, hindi ganon, hindi mangyayari ito sa ating Yan. national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations. Pero hindi na ba Na dahil kinonsinti din ng speaker at ng presidente, madam. Hindi, kahit anong sisi nyo kay Saldico, aakyat tayo dyan sa iyong speaker Martin Romualdez sa ayaw sa gusto mo, madam. Aakyat tayo sa Malacanang. Kahit ano pang pagdiin nyo kay Saldico, hindi maaari yan. bago ang proseso ng pag-approve ng budget? Is that what I'm getting? Well, may mga pagbabago po dahil Alin po ang specific na pagbabago, Mr. Speaker, For example sa budget po yung, process? Ang sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan, yung mismong inaaprubahan at pinapasa sa Senado. So dito sa mga pagbabago, Meron pa po. sa dito Bukod sa po doon, pagbabago, Honorable Arice, nakasaad ba dito? Patapusin mo muna si Erice. Ito naman si Janet Garin. Hindi ka... Kala ko ba ma-honorable kayo, nagsasalita pa. Ito reaction video na kahit di ka tapos, pwede ako magsalita. Pero dapat padaanin mo muna. Ikaw naman, Janet, oh. Tsaka hindi naman tayo congressman, di ba? Kahit na ngayon magkwentuhan na lang tayo dito kung anong naging ulam nyo kanina, pwede, di ba? So, na yung Presidente ay nagbibigay ng proposal during the Bicameral Conference Committee meeting. Hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my Kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala precisely na my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. Nako. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba.
If you want Hindi mo pwedeng ituro na walang pruweba. Naku, galit na galit itong si Janet, oh. Anak ng tawa, walang pruweba, merong listahan ng mga in-insert. Walang pruweba na pinirmahan ang GAB kahit na alam na napakaraming problema. Di ba? Walang problema. Kailangan ng ebidensya. Anak ng tawa, pangandaman, sekretary ng presidente, tinawagan si Saldico para mag-insert ng 100 bilyon. Kinumpirma dito kay Presidential Legislative Liaison, Adrian Bersamin. Walang ebidensya. Anak ng tawa, ano pa bang ebidensya kailangan nyo? Kung doon sa mga ebidensya naglabasan, hindi pa ebidensya tawag nyo doon, isa lang ang advice ko sa iyo, Garin. Umuwi ka sa inyo at magkape ka na lang. to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Yeah. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo Galit na na, oh. ang mga tao. Oh. Let's base our comments, our statements on facts. So wala tayong ituturo. Ganon, Garin, wala tayong ituturo, walang may kasalanan. Kasi kung facts ang hahanapin natin, korte lang mag-aano niyan, iga nga kung sino talaga may sala eh. Dito, iga nga yung mga ang tawag dito, yung mga obvious naman na may kasalanan kung bakit merong nangyaring ganito. Yung pananagot, pagka nagpunta na tayo sa korte doon. Pero dito pa lang ho, kasi sambayan ng Pilipino naapektuhan dito sa kabalbalan na to. Kung ang sambayan ng Pilipino, sinabi nila may pananagutan si Martin Romualdez, may pananagutan si Saldico, may pananagutan itong si Marcos Jr. Walang problema yun. Kasi yun yung mga nailatag ng mga facts sa social media, sa mainstream media, sa sambayan ng Pilipino, sa pahayagan. Yan na, una, si Marcos Jr. pinagkatiwalaan niya bilang appropriation chairperson si Saldico. Palakpakan. Pangalawa, 3 taon ang appropriation chairperson si Saldico, hindi tinanggal. Okay, ngayon na lang 20th Congress nung na-realize nila na ika nga hindi na nila mapipigilan to. Pangatlo, yung inakusahan, yung appropriation chairperson, umamin na mismong mga tauhan ng presidente nagpa-insert ng 100 billion. Sa pag-amin ni Saldico, diyan sa pag-i-insert na yan, anong naging resulta? Pangandaman, Bersamin, sino pa? Olivar, sinibak sa pwesto. Di ba? Para magpakita in good faith ang administrasyon ang Malacanang sa paglinis ng kabulukan na to. Pero sila ho talaga ang punot dulo ng lahat ng kabalbalan na to. Kaya balikan natin. Kalman mo lang. Kung puputulin natin May I ang respond, puso na Mr. to. Speaker? May I Kung respond? Yes, if I may, Mr. Speaker, Can you that's why allow my the question Chancellor to is, finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. Pangulo, 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. 2023, ha? Bawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. It's specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number 1 na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Palakpakan natin itong si Edgar Arize. Kahit nadilawan-piklawan yan to Dakor, walang problema. Kung ganyan naman ang sinasabi, okay lang ho yan. Kasi yan yung realidad. Ngayon, kung hindi naman totoo yung sinasabi na ni Arize, tapos sinasabi niya, magkakaproblema naman kami yan. Di ba? Hindi ho tayo dito sa, ika nga, tama yung sinabi niya. Siyempre, ano pa na, kayo naman, Congressman Arize, alam nyo rin naman ang dahilan kung bakit nung tinanggal sa President budget, yung bilyong-bilyong pondo na yan, inukayan lang na Malacanang dahil dadalhin ho nila yan sa unprogram appropriation. Kasi pagka ilinagay yan sa budget ng Pangulo, kailangan merong ika nga, anong naging resulta niyan o anong nangyari dyan sa pera na yan? Mapupuna pa siya ng mainstream media, mai-scrutinize ang budget na yan. Pero dahil tinapyasan yan at pinaglalagay sa kung saan-saan, okay lang. Kasi pagka yan, napirmahan na yung budget na yan, hindi na pag-usapan sa BICAM dyan sa Committee on Appropriation, dyan sa committee level, hindi na pag-usapan kung saan-saan. Kung i-implementa nila yung budget na yan, sikretuhan na lang. Pagka ika nga nagpagawa ng tulay na nagkakalaga ng 100 bilyon, wala problema yan. Easy lang yan, ika nga. Di ba? Mabilis umagos ang pera pagka wala sa mga departamento ang kaperahan. Pagka ilagay yan sa program appropriation. Pagka sumisingot sila ng pulburon, naisipan niya, anak ng tawa, ano kaya magandang pagkakakitaan ngayon? Alam ko na. Yung mga flood control project, i-ghost natin. At yun na nga nangyari. Anong dahilan kung bakit pinahintulutan? Anak ng tawa, ako may pangarap ako, meron akong gustong mangyari sa administrasyon ko. Di ba? Kung ako yan, tatawag ako sa pinsan ko, hello. Huwag niyo naman katayin yung budget ko, kawawa naman ako. Nakakaya naman sa mga predecessor ko kung wala naman akong matatapos dito sa administrasyon ko, di ba? Pero pinahintulutan niya at napunta malamang sa mga unprogram appropriation yan. Napunta sa AKAP, napunta sa ayuda, napunta sa kung saan kapwitsyon itong si Martin Romualdez. Pinahintulutan niya. Bakit? Gusto niya rin yan Kailangan. Bakit? Kasi kailangan maimpit si BP Sara, dapat maraming pera. Di ba? Sino na nagsabi niyan? Hindi tayo nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, itong si Toby Tiangco. Binayaran yung mga pumirma dyan sa impeachment na yan, sa House of Representatives. Hindi literal na pera, kung hindi mga proyekto sa kanilang mga distrito.
Yung mga 4-liter release kung tawagin. Hindi sa atin ang galing. Kaya Toby Tiangco. Yan ang kaibahan natin doon sa mga vlogger na may nalalaman pong pa-angel doon. Pagka nag-invento ng senaryo sa utang nila, alam na nila kasinungalingan, pati sila pinaniniwalaan lang. Mga balbal talaga itong mga Very tao. specific yan. Very Pangalawa, specific yan. Oh. pinsan ng presidente. Nako. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Yan. Mr. Baka ka Speaker, dyan. distinguished colleagues. Pangatlo, Yan, Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Oh, ang problema sa'yo, Garin eh. Kanina, patapusin mo yan si Edgar Irize eh. Palapanan si Edgar. Si Garin kasi asyo ni Martin Romualdez eh. Pagka sinabi ni Romualdez na sayaw, sasayaw yan si Garin. Pag sinabi nitong si Martin Romualdez na ligo, maliligo yan si Garin. Siyempre, baka mabaho na yan, di ba? Kapag pumasok sa opisina ko na mabaho ka. Patlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita, dalawa na nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saltico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag pa yung mga sinasabi ko. Sa plenary debate, anong ginawa nyo? Tapos sabi, isapan mo na rin yun. Nakakamadali nyo na ika nga matapos ang budget. Anong ginawa nyo? Meron pang gusto mag-interpolate, meron pang gusto magtanong sa plenaryo. Anong ginawa nyo? Oh, minadali nyo kung ano-ano pinagagawa nyo, kung anong kabalbalan yung mga bilis-bilis mo pa magsalita doon Garin eh. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations. Number 1, binawasan ang mga budget. Number 2, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number 3, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano bang reforma? Number 1, transparent budget process. Number 2, napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. Wala, anong ministerial na lang yung pagpirma ng mga BICAM member. Kung ano mga napagmitingan, pagka sinabi ni APRO chair at finance chair na pirma yan. Kung ayaw mong pumirma, mag-walkout ka, yung buong bundle, wag mong pirmahan. Pagpakita ka ng strong opposition. Pero yung sa BICAM na yan, serswela yan. Pagka napag-usapan na nila, o magkano insert, magkano dyan, magkano sa'yo, magkano sa akin, o okay na tayo, kikita tayong lahat, o pirmahan na. Ganun lang naman yan. If we need reforms, babalik tayo, totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba na lahat ng budget ng kabinete, there are a lot of problems and that is why we are in this series of investigations. But it will just add chaos. If we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktutin, yun ang dapat managot. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations that will really pinpoint the problem of all of this. Maraming salamat, Mr. Speaker. And of course, with due courtesy to Congressman Erice, I am with you in calling for reforms. But if Parang hindi naman. Di ba? Parang tumayo ka lang para ipagtanggol si Martin Romualdez eh. Ikaw talaga. I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments, where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis, stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleagues. Mr. Speaker, maliwanag po ang aking mga reforma na hinihingi sa Pangulo at sa Kongreso na ito. Reforma, anti-political dynasty, inabastos natin ang konstitusyon. Ayaw natin magpasa ang anti-political dynasty bill o law sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. At alam ko po na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan, walang prinsipyo, pagpalit ng partido kung saan makikinabang, yan po ang pangalawang dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform, hindi naman po makatwira na yung paggastos, kaya po bumabawi sa korupsyon. Pang-apat, hinihingi natin, empower natin yung ICI para maimbestigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. Kung sincere ang gobyerno, gagawin nila ito. Pero kung gusto business as usual, baka sakaling makalimutan ng tao, hindi gagalaw ang gobyerno. At ang hinihingi ko po, hindi extra-constitutional. Hindi ko pinagre-resign si BBM. Ang sinasabi ko po, within the framework of the Constitution, we should initiate
reform. Para naman sa bayan, wag naman para sa sarili na lamang. Salamat po.